Sabi ng sabihin kay Loki na siya ay isang sun god Loki at ang lugar na ito ay Elbaf, sandali siyang natahimik. Pagkatapos noon, bigla siyang napasigaw ng malakas at tumalon-talon sa sobrang tuwa. Matagal na pala nilang gustong makarating sa lugar na ito, at sinabi rin niyang gusto sana nilang maisama si Usopp. Nang sumingit sa pagsasalita si Loki, ngunit si Loki rin naman ang patuloy na nagsasalita ng mag-isa, tila nainis din siya at sumigaw ng malakas. Dahil sa sigaw ni Loki, nagising din ang ilang malalaking halimaw na hayop sa malalim na kagubatan. Sinabi ni Loki na siya ang Diyos ng araw na sinasamba ng bansang ito sa maraming henerasyon, kaya walang sino man ang may karapatang magsalita nang walang pahintulot niya. Ang bounty na inilabas para sa isinumpang prinsipe na si Loki ay 2.6 na bilyon berries. Bagamat si Loki ang pinakamalakas sa bansang ito, sinabi niyang 6 na taon na siyang nakakulong sa lugar na iyon. Ang malaking puno sa likuran niya, kung saan siya nakagapos, ay ang Treasure Tree Adam ng dakilang kaharian ng Elbaf. Ang mga ugat nito ay napakatitibay rin, kaya hindi siya makagalaw. Dahil dito, nag-alok siya kay Luffy ng isang kasunduan. Hiniling niyang hanapin ang susi na maaaring nasa kung saan man sa nayon at kalagi ng kanyang mga kadena. Kapag pinalaya siya, sinabi niyang siya mismo ang sisir sa alinmang grupo ng mga pirata na gustong ipasira ni Luffy. Ang lugar na iyon ay ang Underworld, ang pinakamababang bahagi ng Elbaf, at ayon kay Loki, mga kriminal at pinakamababang uri lamang ng mga tao ang itinatapon doon. Habang nangyayari ito, unti-unti ring lumalapit mula sa kagubatan ang malalaking halimaw. Ang Underworld ay isa ring lugar ng pagpaparusa at pagbitay. Kapag hinukay ang nyebe sa paligid, makikita umano ang napakaraming buto ng mga higanti at tao. Sinabi rin ni Loki na ang lupang yun ay kabilang sa mga pinakamatandang lupain na umiiral na sa loob ng milyon-milyong taon at yun ang lugar kung saan namatay ang isang Diyos ng araw. Hindi nagtagal, unti-unti ring lumitaw ang malalaking halimaw. Sinabi ni Loki na bawat bundok na nababalutan ng nyebe sa lugar na yun ay may sariling pinuno. Ang mga pinuno ng mga halimaw na yun ay matagal na niyang mga kaibigan, kaya hindi siya maaaring saktan ng mga ito. Sa pagkakataong yun, may isang grupo ring nakasuot ng kakaibang mga balabal at may dalang mga ilawan na palihim na nanunood. Ipinaliwanag ni Loki na ang mga taong yun ay mga taong pumupunta sa Elbaf upang magsimula ng gulo. Nakasuot sila ng mababahong balabal upang hindi sila lapitan o atakihin ng malalaking halimaw. Ang totoo, hinihintay lamang ng mga taong yun na mamatay si Luffy upang makuha nila ang kanyang damit at mga gamit. Inaasahan nilang pagkakaguluhan at kakainin ng mga halimaw si Luffy. May isa sa kanila na nagsabi sa mga kasama niya na mag-ingat sila sa pagkakataong ito. Ayaw niyang mangyari muli ang nangyari noong nakaraan, kung saan nawalan sila ng malay dahil kina Shanks at sa isa pang grupo. Ngunit laking gulat ng lahat nang malaman nilang si Luffy ay tila naging kaibigan na rin ng malalaking halimaw. Nang marinig ni Luffy ang pangalang Shanks, agad siyang tumakbo papunta kay Loki at nagtanong kung nakarating na ba si Shanks sa lugar na yun at kung naroon pa ba siya ngayon. Tinanong ni Loki kung kilala ni Luffy si Shanks. Sinabi ni Luffy na oo, at sinabi ni Loki na nakarating nga sa lugar na yun ang mga duwag na piratang yun. Nang marinig ni Luffy na minamaliit ni Loki si Shanks at ang kanyang grupo, agad niyang ginamit ang Gear 4 at sinuntok si Loki. Nagulat ang lahat, dahil nakagapos si Loki at hindi makagalaw. Mabilis niyang binawi ang sinabi niya at sinabing nagbibiro lamang siya. Nagbabala si Luffy na kapag muli pang minura o ininsulto ni Loki si Shanks, ibabaw niya ito sa puno sa likuran nito. Dahil galit na si Loki at patuloy na nagtatanong si Luffy tungkol kay Shanks, nakaisip siya ng isang plano. Sinabi niyang hindi niya ikukwento ang lahat ng libre. Samantala, hindi pa rin magawang tumawid ni Usopp sa malaking tulay at nakikiusap siyang papayagang sumakay o may sama. Biglang umuga ang malaking tulay. Nang tingnan ni Usopp gamit ang kanyang binocular, nakita niyang may isang higanti na papalapit at tila tinamaan ng kidlat. Nang marinig ni Nami ang tungkol sa kidlat, naalala niya ang ginawa niyang peking sun god at labis siyang natakot. Pagkatapos, sinabi ni Usopp na may kasunod ding babaeng higanti at isa pang higanti. Nakita nilang may dala itong isang malaking hayop. Balak sana itong putulin ni Zoro gamit ang kanyang espada. Ngunit pinigilan siya ni Usopp. Sinabi niyang maaaring mga kaibigan ng kanilang mga kaibigang higanti ang mga ito, kaya mas mabuting huwag na lang silang labanan.
Sa kabilang banda, nakahuli na si Hodge Rudin ng isang malaking halimaw at sinabi niyang tiyak na magugustuhan ito ng kanilang mga kasama. Dahil wala umanong ganoong kasarap na karne sa itaas na bahagi ng Elbaf, bumaba pa sila sa underworld upang manghuli. Tinanong ng isa sa kanila kung paano nila madadala ang malaking hayop pabalik sa itaas. Dahil sa nyebe, hindi nila magagamit ng maayos ang ibang paraan ng transportasyon. Kaya sinabi ni Hodge Rudin na babuhitin niya ito mismo sa kanyang balikat upang maipakain sa kanilang Panginoon. Pagkatapos, dinala nila ang malaking halimaw. Habang nawawala ang dating Giant Warrior Pirates, lumitaw naman ang New Giant Warrior Pirates. Bilang mga kaalyado at tagasunod ni Luffy, kasama sa grupong ito sina Kapitan Hodge Rudin, Stan Senador, ang Navigator, ang cook na si Goldberg, at ang doktor na si Gerd. Samantala, sa isang daungan ng Elbaf at sakay ng Great Eric, ginugupitan ni Brook si Robin. Binigyan ni Bonnie si Robin ng maliit na salamin. Sinabi ni Brook na kinakabahan siya dahil hindi pa siya kailanman naggupit ng buhok ng isang babae. Ngunit nagbiro siyang wala naman siyang puso na maaaring kabahan dahil kalansay lamang siya. Pinuri ni Nanami, Jinbei at Frankie ang bagong buhok ni Robin, at nagustuhan din ito ni Robin. Ang dahilan kung bakit ibinalik ni Robin ang dati niyang hairstyle ay dahil gusto niyang makilala siya agad ni Sol kapag nagkita silang muli sa Elbaf. Hindi nagtagal, nakita na rin nila mula sa malayo ang isla ng Elbaf at naghanda na silang dumaong. Ngunit sa ibang bahagi ng Elbaf, may isang taong nagmamadaling nag-uulat ng balita. Ang dahilan ay bigla raw bumagsak si Jaguar di Sol at hindi na siya gumagalaw. At dito nagtatapos ang One Piece episode, chapter 1161 na recap.